Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Bishop Chaplain Vic Rabara. Nag-aanyaya po sa inyo para po sa ating pong intercessory prayers. Nasaan man po kayo, I pray na kasama po namin kayo sa ating pong pagbubulay-bulay at ng pananalangin po mamaya. Pakinggan lamang po natin ito pong awitin pong ito. Jesus. Jesus. Amen. To you. Yan po ang awiting Heal Our Land. Yan po ang ating prayers, ating panalangin po na ang Panginoon po ang siyang magpapagaling po sa ating pong bansa. Alam naman po natin ang kasalukuyan po nating pinagdaraanan, ang COVID-19 pandemic. At hindi lamang po dito po sa ating bansa, kundi it's affecting the whole world. Kung kaya't tayo sa Pilipinas at ibang mga Kristiyano po sa ibang panig ng mundo, tayo po ay naniniwala na yan din po ang kanilang mga panalangin, na ang Panginoon po ang siyang magpapagaling po sa ating bansa. Siya po lamang ang pupwede na magpagaling po sa ating bansa. Katulad po ng sinasabi po na King Solomon, in his time, he makes all things beautiful. So yan din po yung ating panalangin, na tayo po ay pagalingin ng ating Panginoon sa kasalukuyan po nating na ginagawa. Ano po? And we believe that
God is doing something para po sa ating pong bansa. So makipag-isa po kayo sa akin sa ating pong gagawin po na pananalangin po para po sa ating inang bayan, para po tingnan po natin yung pong magagawa po ng ating Panginoon sa kasalukuyan. Pero bago po yan ay nais ko lamang po na magbulay-bulay muna tayo saglit po sa mga salita po ng ating Panginoon na ito po ay ating tutunghayan. Makikita po natin dito po sa Psalm, no po, in the book of Psalm 1, Book of Psalm chapter 1. Isang chapter po ang ating pong babasahin. Ano po? Sa English Standard Version. Yan po yung nais ko pong titingnan po natin. English Standard Version ang ating tutunghayan. Verse 1 hanggang verse 6. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Verse 3. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Nais kong ulitin po yung verse 3. Ano po yung verse 3? He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Pinagpala po ng Panginoon po ang pagkakabasa po ng kanyang mga salita. Ito po ay napakaganda na ating tunghayan saglit po bago po tayo darako po sa ating pagbubulay-bulay. At by the way, mapapansin po ninyo na iba po itong aking kinalalagyan po sa ngayon. Usually po ay doon po ako sa isang lugar, nandun po yung amin pong library, maliit na library. Pero ngayon po ay nandito po ako sa aming kwarto. Dahil po ang pakiramdam ko po ay parang napakainit at parang napakadali ko pong mapagod. Madali po akong mahingal. Kaya dito po ako pumasok po sa kwarto po namin at dito na lang po ako nag-set up para po medyo malamig ng konti dahil meron pong aircon. Kaya siguro nagtaka po kayo na bakit iba na po yung background na nakikita po ninyo. In fact po, after this ay meron po akong board meeting ng aming pong organisasyon na ginagawa po namin po ito via internet ng aming pong mga meeting dahil nga po sa hindi pa pwedeng magsama-sama. Kaya yung pong ginagamit po namin for our board meeting ay yung pong social media at yan po yung internet po sa ngayon. Mamaya po ay 1:30 po yung aking meeting. Ipagpatuloy po natin yung aking pong sinasabi po kanina na dito po ay makikita po natin yung pong panunulat o yung sulat po ni Haring David dito po sa kanyang sinulat sa Psalm chapter 1 at makikita po ninyo dito sa verses 1 hanggang verse 6 ay kanyang ikinumpara yung matuwid at doon sa hindi matuwid. Ano po? Yung pong righteous at saka yung pong wicked. Ano po? Yung righteous
at saka yung wicked. At makikita po natin sa verses 1 to 6 kung ano pong klase na buhay na meron sila at kung ano po ang magiging kahihinatnan po nila. Ano po? Dinescribe po ni King David sa ilang pangungusap at ito po yung nakalagay po dito. But I don't want to deal with the whole thing, kundi gusto ko lamang po na mag-focus po tayo doon sa mga righteous, yung pong mga matutuwid. Yan lang po ang gusto ko po nating tingnan. So nice kung balikan ulit po natin sa verses 1 hanggang verse 3. Verses 1 hanggang 3. Basahin ko po ulit para po sa ating lahat. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor sits in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, that yields its fruit in season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Maliwanag po yung description po ni King David sa mga tao na matutuwid. Ano po? Yung mga taong matutuwid. Verse 1 sabi niya, blessed is the man. Mapalad ang isang tao. Masaya ang isang tao na siya ay lumalakad hindi sa mga payo ng masasama at hindi siya nakikitayo sa mga daan o pamumuhay ng mga makasalanan, hindi siya nakikiupo sa upuan ng mga makasalanan. Kundi ang sabi sa verse 2, kundi ang kanyang kaligayahan ay ang batas o ang mga utos ng Panginoon, at sa kanyang mga utos o batas ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan araw at gabi. Ano po ang resulta? Dito po sa verse 3, katulad siya ng isang puno na nakatanim siya sa tabi ng batisan, at ito ay namumunga sa takdang panahon, at ang kanyang mga dahon ay hindi nalalanta, at lahat ng kanyang ginagawa, ito ay umaasenso, ito ay umuunlad, at ito ay pinagpapala. Napakagandang pangungusap po ni Haring David patungkol po sa mga taong mga matuwid. Yung salitang matuwid o righteous, hindi po nangangahulugan na siya ay hindi nagkakasala. Hindi po yan ang ibig sabihin. Hindi nangangahulugan po na pag sinabing righteous ay perpekto ka na hindi ka na nagkakamali, hindi ka na nagkakasala, you are not committing any error or mistake. Ang ibig lamang po sabihin po ay ito yung tao na merong siyang relasyon sa Diyos. Ito yung tao na may relasyon sa Diyos at ang kanyang buhay ay sinisikap niya na ipamuhay kung ano yung mga alituntunin at kung ano yung mga utos ng ating Panginoon. So yan po ang ibig sabihin niyan, a person who has a relationship with God. At kung sa panahon natin ngayon sa New Testament, a person with a relationship with God through Jesus Christ by faith, sa pamamagitan po ng kanyang pananampalataya. So yan po yung righteous. Ano po? At ang bawat na kay Kristo Jesus, bawat isang Kristiyano na tumanggap kay Jesus as Lord and Savior, sila po ay tinatawag na mga righteous, mga matutuwid. At dito po ay titingnan po natin, dalawang bagay lamang po ang nais kong titingnan po natin. Dahil po yung pong mga matutuwid ay inihambing po sila. Inahintulad sila o isinalarawan ni Haring David na ang mga taong matutuwid ay katulad sila ng isang halaman. Katulad sila ng isang halaman. Na ang halaman o ang puno na yun ay nakatanim sa tabi ng batisan. Parang imagine po natin ay
parang ilog. Halimbawa po sa ilog o yun sa streams o yung mga ganun po ba? Yung galing sa mga kabundukan na bumababa po sa mga hills hanggang sa mapunta sa kapatagan at doon sa dinadaanan ng tubig sa gilid ay doon nakatanim yung mga puno. Ano po? Doon nakatanim ang mga puno. Nung kami po ay maliliit pa, nung kami po ay nasa Ilocos, ay meron kami nakikita ng mga ganyan. Kasi po sa aming lugar, nung kami po ay maliliit po ay sitio po yung aming lugar nung kami po ay maliliit. Ang matatandaan ko po nung mga bata po kami ay mga nasa 10 bahay lang po ang nandun po sa aming sitio. At kung kami po ay papasok sa elementary, kami po ay maglalakad ng mga 3 kilometro ang layo. Pupunta ng umaga, 3 kilometro. Pagdating ng hapon ulit pa uwi, 3 kilometro po uli. Tapos meron kami tinatawid po na ilog na 2 ilog. Pero hindi naman po malalim. Ano po? Pero pag panahon ng tag-ulan o dili kay panahon ng bagyo, ay hindi po kami pwedeng tumawid dahil malakas po yung agos. Ano po? Dahil yung pong ilog na yun ay nanggagaling po galing po ng Abra River, ano po, Abra, na dumadaan po yan sa sa Ilocos po diyan sa Ilocos Sur, sa parteng Santa Ilocos Sur, ay meron pong bridge po doon, bridge, na ang pangalan po ay Quirino Bridge. Pero yung mga tao doon sa Ilocos Sur, ang tawag nila doon ay Banawang, ano po, Banawang, na nandun po, bundok po yun, bundok. Tapos po yung 2 bundok, sa pagitan po niya, yun po yung ilog na nanggagaling po sa Abra. Kaya po yung 2 bundok, pinagdugtong nila sa pamamagitan po ng tulay at yan po yung Quirino Bridge. Kaya po yung dinadaanan po namin nung kami elementary, yung ilog po, pag lumaki yung ilog dahil sa mayroong bagyo o mayroong malalakas na ulan, hindi na po kami makatawid. Ang ibig ko sabihin po, sinasabi ko lang ay yung pong mga tabi ng ilog ay may mga naitanim o may mga tanim na mga puno. At alam naman po natin, kapag sila naitanim sa tabi ng batisan o ng ilog, tiyak po, hindi po yan malalanta. Sapagkat yung pong tubig ay naroroon, hindi sila mawawalan ng, kanga po ay inumin, hindi sila mawawalan po yan ng pangdilig sa kanilang sarili dahil yung ugat po nila ay nandun po mismo. So, yan po ay napakagandang pagsasalarawan sa buhay ng isang Kristiyano o sa isang matuwid. So, una po na tingnan natin yung freshness. Freshness. Ang isang Kristiyano na tama po ang kanyang pagkakatanim ng kanyang sarili ay lagi po siyang nakakaranas ng kasariwaan sa buhay. At kung ito'y titingnan natin na katulad ng puno na nakatanim sa tabi ng batisan o ng ilog, ito ay pagsasalarawan sa isang Kristiyano na siya po ay nakatanim sa ibabaw o sa salita ng ating Panginoon. So yan po yung kanyang tinatayuan, yan po yung kanyang tinitindigan, ang mga salita ng ating Panginoon. Doon siya nakatayo, doon siya nakatanim sa ibabaw o sa mga salita o sa mga pangako po ng ating Panginoon. At dahil doon po siya nakatayo sa mga salita ng ating Panginoon, na ito yung kanyang pundasyon, hindi siya matutuyuan, hindi siya malalanta sapagkat fresh yung daloy ng salita ng Panginoon sa kanya. Sa tuwing siya ay magbulay-bulay, fresh ang kanyang natatanggap na mga salita ng Panginoon. Pag siya ay nag-aral ng salita ng Diyos, sariwang mga mensahe, sariwa na mga katotohanan, sariwa na mga tinig na maririnig niya sa pamamagitan ng kanyang pakikinig sa Diyos pag siya ay nagbubulay-bulay sa salita ng ating Panginoon. My brothers and sisters, my fellow ministers of the gospel, napakahalaga sa atin na tayo dapat
ay nakatanim sa ibabaw ng salita ng Panginoon. Nakatanim tayo doon sa mga salita at sa mga pangako ng ating Panginoon para manatili yung ating pagiging fresh sa ating buhay Kristiyano. It is my prayer na gawin natin ang salita ng Diyos na ito yung ating pundasyon, na dito tayo tatayo para lagi tayong sariwa, hindi mauubusan ang pagdaloy ng kasariwaan ng ating mga pagkain, kasariwaan ng ating mga buhay, dahil yung ugat natin bilang mga Kristiyano ay talaga naman pong nakakuha siya ng mga fresh na mga pagkain, dahil yung salita ng Diyos ay fresh na araw-araw. Naalala ko tuloy po yung mga Israelita nung sila po ay maglalakbay galing po sa Egypt papunta po sa lupang pangako. Siyempre po, sila po ay nomads. Sila ay maglalakbay. Alam po natin sa kasaysayan na sila po ay naglakbay sa wilderness. It took them 40 years na sila ay naglakbay doon sa wilderness. Na sinukat po ng mga archaeologists, ng mga nag-aral, na kung sila po ay hindi sana naging matigas ang kanilang ulo, hindi sana sila pasaway, it took them only sana po na mga 4 to 6 weeks ay nandun na po sila sa lupang pangako. 4 to 6 weeks, sabi ng mga scholars, nandun na sila sa lupang pangako. But it took them 40 years in the wilderness. They wandered in the wilderness. Dahil matitigas ang ulo, mga pasaway po sila. At doon sa kanilang paglalakbay po ay wala naman po silang dalang ng mga pagkain. Ano po? Wala silang dalang pagkain, wala silang dala ng mga katulad nating mga delata, sardinas, corned beef, kung ano-ano pa po. Kundi ang Diyos po sa araw-araw na kanilang paglalakbay ay God provided their daily provisions. Nandyan yan ang Panginoon magpapadala ng mana from heaven. At ang utos nga sa kanila, huwag silang mag-iipon ng mana. Yung pong pagpapaulan, pagbibigay ng Diyos ng mana araw-araw is good for the day. Is good for the day. At kapag hindi po nila nakain lahat, yun po ay masisira na. The following day, pakakainin sila uli ng Panginoon ng mana. After that, di susunod na naman na araw, pakakainin nila naman sila. Dahil ang nice ng Diyos sa kanila ay they will be provided with fresh bread from heaven. Fresh manna from heaven. Dahil ang nice ng Panginoon, yung fresh ang kakainan nila. So walang mga magtatago-tago, o hindi sila kukuha ng sobra dahil yun ay mapapanis. Ano po? Ganon din po yung tubig nila. Wala naman sila daladalang mga lalagyan ng mga tubig nila. Kundi the Lord is providing them the water along the way. So makikita po natin how God provided their provisions. Fresh provisions na ibinibigyan ng Panginoon sa kanila on a daily basis. Yan po ay isang pagsasalarawan ng buhay natin ng mga matutuwid na mga Kristiyano, that God will provide a daily provision for all of us. Na ang nice ng Panginoon, we will experience the freshness of His provision. We will experience the freshness of the supply na galing sa Panginoon. So mga kapatid, tumayo tayo sa salita ng Panginoon. Gawin natin yan ang pundasyon na katulad yan ng tubig na doon tayo nakatayo. Hindi tayo magkukulang ng supply sapagkat tubig na mismo yung kinatatayuan ng puno. Tubig na mismo, bukal na tubig ng buhay ang ating kinakatayuan at yan ang salita ng Panginoon. So that is freshness. Kaya ang panalangin ko, we will enjoy the freshness of God in our life, the fresh provision of God, the fresh supply of God, the fresh protection of God na araw-araw ay mararanasan natin. Sa panahon ng COVID-19 po, it is our prayer na maranasan natin the freshness of God's covering sa atin, that we will experience the freshness of His protection sa atin sa araw-araw. Yung kahapon nakalipas na po, and no amount of prayer and fasting that will bring back yesterday to come today. Tapos na po yan. And yet today is another day to experience the freshness of God in our life, na talagang mararanasan po natin
Ito, maghahapon na naman po, darating na naman po yung gabi, matatapos ang araw. Tomorrow, when we wake up by faith, panibagong freshness na naman po ang ating maranasan na supply po ng ating Panginoon. As long as we remain on the stream, as long as we remain on the Word of God, we will experience freshness in our life. Pangalawa po, yung sinabi po niya dito, sabi niya, they yield its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. So, nandyan yung freshness. Pangalawa po, nandyan po yung fruitfulness. Freshness, fruitfulness. Ang isang matuwid o ang isang Kristiyano, hindi po siya mauubusan ng mga pagpapala. Na ito'y sinararawan po dito, nang sabi po dito, it yields, sabi po, yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. It speaks of our fruitfulness in life. Ang isang Kristiyano na nakatanim sa mga salita ng Diyos will experience freshness. Sariwa ka palagi. Pangalawa, ang isang Kristiyano na nakatanim, hindi lamang siya makakaranas ng freshness, kundi pangalawa, makakaranas siya ng fruitfulness, magiging mabunga, magiging matagumpay ang kanyang buhay. Makakaranas ka ng kaiibang mga pagpapala ng ating Panginoon. Why? Sapagkat hindi ka mauubusan ng supply mo dahil ikaw ay nakatayo sa mga buhay na mga tubig ng buhay, buhay na tubig ng buhay, at dahilan ito'y buhay, hindi ka mauubusan ng pagpapala. Hindi ka mauubusan ng pagkain. Hindi ka mauubusan ng isasaing. Hindi ka mauubusan ng iyong kakainin. Hindi ka mauubusan ng ulam at ang iyong katawan ay magiging sariwa. Madalas kong sinasabi, kinukwento po ang aking karanasan. Itong aking pong kalagayan po na 3 times a week na ako po ay nagda-dialysis. Hindi po madali medically, hindi rin po madali physical. Sapagkat 3 times a week nandun ka sa ibabaw ng kama, sa hospital, 4 na oras kang naroroon. Nasa sayo kung anong gusto mo, humiga, matulog, magbasa, makipagkwentuhan ka sa katabi mo na pasyente din doon. Umarap ka sa cellphone, magbasa, magbulay-bulay, mag-aral ng libro. Nasa sayo na kung anong gagawin mo sa loob ng 4 na oras. Hindi po madali. Hindi madali yung tuwing pupunta ka doon ay tutusukan ka ng karayom. 2 medyo malalaking karayom na idudugtong nila sa catheter. 2 sapagkat yung isang karayom po ay doon lalabas po yung dugo na papunta po doon sa machine, at yung isang karayom naman po na nakadugtong po doon sa catheter, yun naman po yung dadaanan ng dugo na galing na po sa machine, na yung dugo mo po ay umiikot doon sa machine para linisin po, para matanggal po yung mga toxic sa katawan, matanggal yung creatinine, matanggal po yung mga hindi dapat, na hindi na po ma-excrete ng kidneys dahil hindi na nga po nakakapag-function ng tama ang aking mga kidneys. Just imagine 4 hours na ako'y nandun sa kama. At talagang hindi po madali. And yet, I thank God sa buhay na ibinibigay niya sa akin. I thank God that in the midst of my medical condition, my physical condition, I enjoy the life that God is giving me. Dahil katulad ako ng isang puno na nakatanim ako besides dito po sa streams of water, na nararamdaman ko yung freshness of God sa araw-araw. Paggising ko ng umaga, lagi kong sinasabi, Lord, today I am healed, I am strong, I am blessed. I am healed, I am strong, I am blessed. I am healed, I am strong, I am blessed. Yun ang aking deklarasyon pag ako ay nagigising ng umaga. Pag ako'y matutulog, lagi kong sinasabi, Lord, I offer my life to you. I submit my life to you. Lord, you are in control. You are my God, and I submit to you. So, lahat pong yun,
ito ay ine-enjoy ko. Lagi kong sinasabihan po ng misis ko po si Pastora Henny na, let's just enjoy life. Let's just enjoy the good life. So yung freshness ng buhay, na sa kabila na ako'y nagdadialysis 3 times a week, I enjoy the freshness of life na ibinibigay ng ating Panginoon. I enjoy the quality of life na sa kabila ng ako'y may nararamdaman, I see to it that I am enjoying to the maximum na kaya kong i-enjoy. Although physically po, talaga naman pong limited ang aking magagawa dahil hindi na po ako katulad ng dati. Hindi na po ako makagalaw ng gatulad po ng dati. But whatever strength that I have, whatever life that I have, I'm enjoying the freshness of God. At pangalawa, I am enjoying the fruitfulness of my life. Sinisikap ko po na sa mga simpleng kaparaanan, sa mga simple na kaparaanan, mga small things na kaparaanan, sinisikap ko na maging mabunga ang aking buhay. Na kung ano yung pwede kong magawa para sa kanyang kaluwalhatian at para po sa aking patutuo ay aking ginagawa. And most of the time po, it's more on mentoring. It's more on helping other ministers. It's more on sharing the love of Jesus Christ and the love of God to other people. Doon po sa Heart Center, sa aking mga kaibigan na po doon, na mga nagdadialysis, yung mga alalay po ng mga nagdadialysis, we are able to minister to them. We are able to share the gospel to them. So, sa gitna ng ganitong aking kalagayan, I am enjoying the freshness of God for my life. Number 2, I am enjoying the fruitfulness of my life sa aking kalagayan. I'm able to share the love of God. We're able to share something sa mga frontliners. Meron kami mga ibinibigay na mga food items, mga relief, mga alcohol sa mga frontliners. At sa ganung pamamaraan, yan po ay bunga. Yan po ay bunga ng aking pagiging fresh sa harapan po ng ating Panginoon. It is my prayer, my brothers and sisters, that in the midst of this COVID-19, you will experience freshness and you will experience fruitfulness in your life because you are like a tree planted by the streams of water. At ang sabi niya dito sa last portion of verse 3, in all that he does, he prospers. In all that he does, he prospers. It is my prayer that you will prosper. It is my prayer that you would live abundantly. It is my prayer that you will live a life full of joy, full of peace, full of God's blessing. Bakit? Kasi po, ito ay pangako niya sa atin. So, my brothers and sisters, let's enjoy the life that God has given. Itinanim ka, hindi ikaw ang siyang nagpasya, kundi siya, sumunod ka lang. Nakatanim ka sa tabi ng batisan, praise be to God. You will absolutely, and you are absolutely experiencing freshness of life in the name of Jesus. At pangalawa, you are experiencing and you will experience more of the fruitfulness of God in your life. That is my decree and declaration sa inyo, aking mga kapatid, aking kamanggagawa sa panahon ng COVID at beyond this COVID, we will enjoy freshness and fruitfulness of our life. My brothers and sisters, this is a short message para po sa ating lahat. Nawa po ito'y maitanim sa ating puso, sa ating isip, at laging paalala sa atin na katulad tayo ng puno. Imagine ninyo ang isang puno na nakatalim doon sa tabi ng batisan, sa tabi ng ilog, na doon dumadaan ng fresh water, running water, dinadaanan siya palagi. Ang kanyang ugat ay nakakasipsip ng mga fresh water. Hallelujah! Nakatulad din po natin. Nakakasipsip tayo ng mga fresh word of God. Nakakasipsip tayo ng fresh messages from the word of God. At dahilan po doon, namumunga tayo. Namumunga. Ganun din po sa atin. Namumunga ang ating buhay. The Christ-likeness attitude, the character of Jesus Christ, na bunga ang ating makikita. At bunga natin doon sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, kaluluwa na nailalapit sa Panginoon, mga kapatiran na nadi-disciple, and so on and so forth. I pray that you will continue to experience
freshness and fruitfulness in your life and in your family. Hallelujah! Praise be to God. Ngayon po tayo po ay darako po sa ating pong pananalangin. Panalangin po natin ang ating pong bansa. Ano po, dahil napakahalaga. Dahil ito pong dinaraanan po natin na COVID-19 po ay hindi po biro itong epekto po sa atin. Hindi biro ang epekto. Matindi po ang epekto sa ating personal, sa ating pong economy, sa ating pong bansa, at siyempre po sa buong mundo. Kung kaya nga po ito ay nagbibigay sa atin ng opportunity na talagang kinakailan ilapit natin sa Panginoon at hingin po natin sa Diyos yung kanyang pagbabasbas, yung kanya pong pagbibigay po ng solusyon sa sitwasyon na ating kinakaharap. Wherever you are, my brothers and sisters, let's join our hearts together. Let's join our minds together as we come to the throne of God, throne of His mercy, and throne of His grace, as we pray for our land, as we pray for our fellow Christians, our fellow citizens, and of course, the world as we are living in. Maraming salamat sa Panginoon. Tayo po ay sama-samang manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming Diyos, sa tanghali pong ito, nagpapasalamat po kami na meron kaming opportunity, Panginoon, na kami po ay makapanalangin, kami po, Panginoon, ay makadulog sa iyo upang ilapit po ang aming bansa, ilapit po, Panginoon, ang maraming mga concern, hindi lamang po sa amin sa Pilipinas, kundi buong mundo, buong mundo. Sa aming pakikinig sa mga balita sa radyo, sa aming panonood sa telebisyon, sa mga social medias, ay nakikita namin, Panginoon, napapanood namin ang iba't ibang mga reports, iba-ibang mga news patungkol po dito po sa kinakaharap po ng mundo, sa COVID-19. Ama, alam na po ninyo at alam po namin ang epekto po nito, kung ilang libo na po ang mga nasasawi, hindi lamang po mga ordinaryong mga tao. Kasama po, Panginoon, ng mga frontliners, ang mga nurses, mga doctors, Panginoon, na nagiging biktima din po ng COVID-19 na ito. Panginoon, hindi po madali itong kinakaharap po ng mundo. At maraming mga scientists, mga medical practitioners, Panginoon, pinipilit po na maghanap ng solusyon. Pinipilit po, Panginoon, na maghanap ng mga vaccine, Panginoon, para po dito po sa kalagayan po ng mga tao. Ang mga tao, hindi lamang po, Panginoon, apektado sa kanilang mga galaw. Apektado psychologically po ang mga tao, Panginoon. Apektado po sa maraming mga dimension sa buhay. Nariyan po ang takot, nariyan po yung pangamba, nariyan po yung panic na nagaganap po, Panginoon, sa buhay po ng mga tao. O Panginoon, alam po ninyo itong mga nangyayari sa kasalukuyan. Kaya po sa tanghali pong ito, O Ama, may tinataas po namin sa iyo ang aming bansa. Sa pangunguna po ng aming Pangulo, ang aming Pangulong Presidente namin, Panginoon, si President Duterte. Lord, sa kanyang pangunguna, sa kanyang mga meetings, Panginoon, O God, dalangin po namin na bigyan niyo siya ng dunong sa kanilang mga pagpupulong, sa kanilang mga pagplaplano. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang magbigay sa kanila ng karunungan na galing sa taas upang ito po ay kanilang magamit, Panginoon, sa pagplaplano. Panginoon, ma-curve ito pong sitwasyon po namin na kung hindi man po, Panginoon, ay lubusan na pong mawala
itong pandemic disease na ito, o aming Ama. O Panginoon, salamat sa aming Pangulo, sa kanyang panguno, sa kanyang tapang, Panginoon. Sa kanyang resolution to win this fight as one nation, as one people. Kung kaya nga po, Panginoon, samahan niyo po ang aming Pangulo. Ingatan niyo ang kanyang katawan, ang kanyang kalusugan. Panginoon, mula ulo hanggang sa kanyang talampakan, ingatan niyo po ang aming Pangulo. Panginoon, gawin niyo siyang malusog para magampanan po niya, Panginoon, ang kanyang tungkulin bilang siya yung aming Pangulo. Magampanan po niya, Panginoon, ang kanyang pangunguna sa mga cabinet officials, Panginoon, dito po sa pagplaplano, dito po, Panginoon, sa paghahanap ng solusyon, dito po sa pandemic problem na ito. Aming Ama, salamat. Ang mga direktang mga involved, Panginoon, sa planning, Panginoon. Lord, ang Department of Health, Panginoon. Lord God, ang Department of Labor, Panginoon. Oh God, in the name of Jesus, ang DSWD, Panginoon, ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, ang lahat ng mga ito na direktamente, Panginoon, na involved, Panginoon, para po sa ikaayos ng aming pong bansa, para matugunan, Panginoon, at mapangunahan, masupil na po ito pong COVID-19 na ito. Ama, ang iba-iba mga sekretaris, ang mga staff po nila, Panginoon, ingatan niyo po sila, protektahan niyo po sila, Panginoon, para magampanan nila ang kanilang mga tungkulin alang-alang sa aming mga kababayan. Panginoon, salamat po sa iyo. Salamat sa pag-iingat mo sa aming pong mga opisyales sa gobyerno. Panginoon, Lord, dalangin po namin na kayo po ang patuloy na magbigay sa kanila ng kaalaman, ng karunungan, what to do, O God. Salamat po sa iyo. Salamat sa iyo. Panginoon, nakikita niyo po ang agam-agam ng aming mga kababayan, lalong-lalo na sa kabuhayang pang-finansyal, yung mga pagkain sa araw-araw, Panginoon. Lord, alam po ninyo, Lord God, that it's bringing panic, Panginoon, sa mga tao. Fear sa mga tao in the name of Jesus. Panginoon, dalangin po namin sa pangalan ni Kristo Jesus na kayo po, Panginoon, ang kumilos sa mga tao. Panginoon, yung ipinapatupad po ng aming pamahalaan na quarantine, nawa, Panginoon, ng aming mga kababayan sa pamamagitan ng simpleng disiplina sa sarili, ito ay kanilang magampanan upang sa ganun, Panginoon, ay maiwasan ang pagkalat ng pandemic disease na ito in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, aming Ama. Salamat po, Ama. Yung pong inaasahan po ng aming mga kababayan na mga tulong galing sa pamahalaan, Lord, we pray na magkaroon po, Panginoon, ng systematic, orderly na distribution ng mga pangangailangan po ng mga tao. Panginoon, na walang maleleft behind, walang mapapabayaan, walang makakalimutan na aming kababayan, lalong-lalo na, Panginoon, yung the poorest among the poor, Panginoon, nawa, O Diyos, maramdaman po nila ang tulong na galing sa aming pamahalaan, maramdaman nila ang pagmamahal, pagmamalasakit ng aming pamahalaan. Panginoon, ang mga local government units, mga officials na barangay, sa mga cities, Panginoon, municipalities and towns, Lord, we pray, Panginoon, yung systematic way, Panginoon, ng distribution, Panginoon, ng mga tulong para ang aming mga kababayan, Panginoon, ay hindi po mag-alala. Hindi po sila pa magpapanik dahil po sa pangkain sa araw-araw. O Panginoon, salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo. Salamat sa iyo. Yun naman pong nakakaangat sa buhay. Panginoon, hipuin niyo po sila. At Panginoon, maging daluyan sila ng pagpapala sa mga mahihirap naming mga kababayan. Hipuin niyo po sila na magkaroon, Panginoon, ng pagkukusa na tumulong, Panginoon, sa mga dapat na tulungan sa panahong mga ito. Salamat sa iyo, O Diyos, sa pagkilos mo, sa paggawa mo po sa puso ng aming mga
kababayan sa kasalukuyang aming mga nararanasan, Ama. Salamat po sa iyo, Panginoon, hindi po natatapos ang aming pananalangin para po sa mga doctors namin, sa mga nurses po namin, Panginoon. Patuloy niyo silang bigyan, Panginoon, ng lakas na loob. Bigyan niyo sila ng tapang, Panginoon, sa pagtupad sa kanilang mga tungkulin. Na sa kabila, Panginoon, na mayroong mga nagiging biktima, Panginoon, nasasawi ng mga doctors, mga nurses, mga frontliners, and yet itong mga medical practitioners, medical people, mga frontliners, Lord, bigyan niyo sila ng lakas ng loob, bigyan niyo sila ng tapang, Panginoon, para makapanatili sila na naglilingkod sila sa bayan, naglilingkod sila sa aming mga kababayan, alang-alang, Panginoon, sa kalusugan ng sambayanang Pilipino. O Panginoon, salamat po sa iyo dahil naniniwala kami, Ama, na hindi niyo pababayan ang mga frontliners po namin. Yung mga kailangan po nila ng mga PPE, Panginoon, personal protective equipment po nila, Lord, in the name of Jesus, masuplayan po sila, Panginoon, Luzon, Visayas, and Mindanao, Panginoon, maibigay sa kanila. Ang mga hospitals, Panginoon, Lord, may you, the edge of your protection ay maranasan ng mga hospitals, Panginoon, Lord. Yung mga facilities sa hospital, maranasan nila ang inyong pag-iingat, maranasan nila, Panginoon, ang inyong pagsubaybay. Ang bawat mga sulok at kasulok-sulukan ng mga hospitals, Panginoon, ay magiging malinis, Panginoon, magiging maayos, Panginoon, para po sa ganun, Ama, hindi po makapanatili ang mga virus, Panginoon, sa mga hospitals. O God, sa mga naitayo at itinatayo po nila, Panginoon, ng mga quarantine facilities, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Panginoon, magamit po ito, Panginoon, o Diyos, sa pag-i-screen sa aming mga kababayan. Magamit po ito, Panginoon, sa pagtulong sa mga suspected, Panginoon, na mga kababayan po namin. O naniniwala kami, Ama, na hindi nyo kami pababayaan. Hindi nyo kami pababayaan. O Lord, salamat po sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo. At hindi po magtatagal, we claim, O God, in the name of our Lord Jesus Christ, na ang magiging vaccine, Panginoon, ay kanilang makikita na. At kung hindi man, Panginoon, ay kayo na mismo miraculously touching, Lord God, the world by your power, by your might, by your hand. At Panginoon, makalampas na po kami. At Panginoon, maayos na po at mawala na po itong virus na ito. Mawala na po itong pandemic disease na ito. In the name of Jesus our Lord. O, purihin kayo. Ngayon pa lamang nagpapasalamat na kami dahil kayo ay mabuti. Kayo makapangyarihan at kaya po ninyong pagalingin ang aming mga kalagayan. Kaya niyong pagalingin, Panginoon, ang aming bansa at ang buong mundo by miraculous healing. Instantly, you can, O Lord. But, O God, ang aming masasabi, let your will be done. Let your will be done. That is the desire of our hearts, Lord God, na kami po'y makabalik na po sa normal na kalagayan. Pero kung papaanong paraan, let your will be done. Ang iyong paraan, Panginoon, ang aming pong susundin. Ang iyong paraan, ang aming pong hihintayin, o aming Ama. Salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo. Purihin kayo, o aming Ama. Purihin kayo, aming Ama. Ama, dalangin po namin, kahit po ang mga churches, Panginoon, na hindi po nakakapag-meet pag Sunday, dalangin po namin na throughout the week, payon sa mga may small groups po namin, sa mga pamilya po namin, Lord God, mapalakas, mapatatag ang mga Kristiyano, mapalakas sila wherever they are. Panginoon, na ang bawat tahanan ay nagiging sambahan at bawat pamilya ay may kapilya. Panginoon, salamat sa katotohanan na yon na ang bawat tahanan ay nagiging sambahan at ang bawat pamilya ay may kapilya. O salamat, Ama, that
wherever we are in our homes, Lord God, kasama ka namin. Ang mga kapatiran napapalakas, napapatatag. Panginoon, nakakausap ka nila sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay at sa pamamagitan ng mga pananalangin. Salamat po sa mga pastors, salamat sa mga manggagawa, salamat Panginoon sa mga ginagamit mo para mapalakas, mapatatag po kami na sa sitwasyon pong ito, lalong kakalat ang mga Kristiyano. Kakalat kami, Panginoon, na sa aming mga communities, magiging ilaw at asin kami para po sa aming mga kapitbahay. Salamat po sa iyo, aming Ama. Salamat po sa iyo. O Panginoon, purihin po kayo. Lord, in the midst of this pandemic disease, magkaroon kami ng kapayapaan. Magkaroon ng kapayapaan. Magkaroon ng kaayusan. Lord God, order, discipline, peace ang mararanasan po namin, o aming Ama. Panginoon, salamat sa iyo sa mga checkpoints na nagaganap, Lord God, na magkaroon po ng pakikipagtulungan ang mamamayan. Panginoon, na magiging maayos po, na may sakatuparan po ang mga alituntunin na ibinababa po ng aming gobyerno. Purihin po kayo. Salamat sa iyo, aming Ama. Salamat sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, kung meron pa hanggang sa ngayon dahil po sa na-lockdown po sila. Panginoon, ang mga pamilya po nila, magkakalayo sila. Let there be peace, let there be joy, and let there be food, O God, on their tables. Salamat po sa iyo. Salamat po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa iyo. Kami po ay natutuwa na sa kabila ng ganito, you are our God. You are our peace. You are everything. At dahil kami katulad ng puno na nakatanim kami pa sa tabi ng batisan, we will continue to experience freshness from you. We will continue to experience, Lord God, fruitfulness from you. Freshness for our life. Fruitfulness for our life. Mararanasan po namin yan, Panginoon, na ito ay bunga ng tamang pagkakatanim sa amin, tamang pundasyon na aming kinakatayuan, ang salita ng Diyos. Salamat po, aming Ama. I speak blessing, Panginoon, sa mga kapatid na kaisa ko sa pananalangin ito. I decree and declare your provisions to them. I decree and declare, Lord God, your abundant blessings, Lord, overflowing blessings in the name of Jesus. And, oh God, I decree and declare the shalom of God ay kanilang maranasan. That they will continue to experience freshness. They will continue to experience fruitfulness in their life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Salamat po sa iyo, o aming Ama. Salamat sa iyo. We continue, Lord God, to offer you our life. We continue to dedicate our life to you. Yung natitirang oras sa araw pong ito, Lord God, be glorified. Be magnified, Lord God, sa aming buhay, at ang aming buhay ay gamitin yung magiging patutuo sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga kaibigan. Oh, salamat po sa iyo, aming Ama. Purihin po kayo. Salamat po sa oras na ito, oras ng pananalangin sa aking mga kapatid, sa aking mga kaibigan dito po sa FB. Purihin po kayo. Ama, salamat sa pakikinig mo sa aming mga panalangin, sa pagsagot mo sa aming panalangin. Salamat po sa iyo. Salamat. Salamat sa pagpapala mo sa aking mga kapatid na nakasama ko sa tanghaling ito. Ama, ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan, kalawalatian, taus-pusong pasasalamat dahil sa iyo nababagay ang lahat. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, at Amen. Maraming salamat po mga giliw naming mga taga-subaybay at mga kapatid dito po sa oras ng intercessory prayers. Aking mga kapamilya, mga kapuso, kapwa ko mga chaplains po under ng International Auxiliary Chaplaincy Association. Nagpapasalamat po ako sa inyong pakikiisa. Hanggang sa muli na tayo muli ay magsama-sama sa pagbubulay-bulay at pananalangin. Ingatan tayo ng ating Panginoon. Tayo ay samahan ng ating Panginoon at maranasan po natin ang nag-uumapaw na kabutihan, katapatan
ng ating Ama, ng ating Panginoong Hesus at ng Banal na Espiritu. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kapatid kamanggagawa, si Bishop Chaplain Vic Rabara, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing Shalom sa ating lahat.